Papalit tayo ngayon ng carburetor dito sa XRM 125. Ang ipapalit natin carburetor pang Wave 125. Sa mga gusto pong umorder, meron po tayo dun sa TikTok natin. Ilalagay ko na lang po yung link at doon kayo order. At sa Shopee, nandun rin po. So okay pa naman yung kanyang under, kaso luma natin kasi kaya kailangan ng palitan. Siyempre babaklasin muna natin lahat-lahat yung mga cover niya, tapos yung carburetor tatanggalin na lang natin at pagkukumparahin natin kung ano yung pinagkaiba ng Class A at saka yung original. So papakita na lang natin mamaya pag nabaklasan natin. At ito na, nabaklasan natin yung carburetor. At kung makikita nyo, kahit marumi yan, okay pa yan. Ito ang pinagkaiba ng original na parts kisa sa Class A. Tingnan, nangangalawang pa yun. Ilang beses na pala itong nalinisan. Tapos yung tumatagal naman pag nalinisan. Makikita nyo, nabababad ng tubig yan dati. Pero linis lang, okay na naman. So dahil luma, napapalitan na natin ng bago. Titignan natin kung good yung performance ng ikakabit natin. Kung hindi, back to stock ulit. Siyempre lilinisan natin. At isang rason kung bakit namamadla yung takbo ng motor lalo na pag bagong andar, merong malagkit dito kulay itim parang sa exhaust. Hindi naman napapasok ng langis to. Hanggang dito naman malinis naman yan dito sa intake ng carburetor, pero dun sa makina sana hindi grabe yung yung malagkit na yun na pumasok dun sa valvula para hindi mag-loss compression. So susubukan natin lalagyan to ng carbon cleaner para malinis. So kaya bubuhusan natin ng gasolina mamaya. Siguro marumi lang yung pinaggagasan dito. Ay makikita nyo naman may airbox ito pero yan Tapos yan may malagkit dun yung malagkit parang dagta ng kahoy. Pag langis yan, hindi naman nangingitim yan pag langis dito kasi nadadaanan ng gasolina, nahugasan rin. Pati dun sa kanyang piston may kulay itim. Itim na malagkit. Yan ang problema sa mga pinagagasan natin na portable at saka mga takal-takal. So hindi naman maiwasan kasi malayo naman yung gas station dito sa amin. So ipapalit natin tong bagong carburetor pang Wave 125 dito. Sim lang din sa carburetor ng XRM 125. Sim J-Things. Ang pinagkaiba lang meron siyang dito. Kalimutan ko na yung pangalan na to. TICS yata yun. Twin ignition switch. TI. Basta ilalagay ko na lang po dyan sa screen kung ano yung tawag dito. Bali switch lang pala ito. Pag tumas itong itong silinyador, magkakaroon ng contact tong dalawang switch na yan. So marami kayong pwedeng ikakabit dito sa mga nagmo-modified. Pwede naman pag lagay nyo sa ignition nito, magkakaroon ng supply. Pag binirit nyo yung silinyador, aandar yung motor. So para sa akin hindi to safe kasi switch yan, dinadaanan ng 12 volts yan papasok dun sa loob, tapos gasolina ito yung dumadaan dito. Paano pag nag-spark hindi masusunog? So tatanggalin natin to. Hindi naman yung hindi naman importante yung na yan, switch na yan. So mga nagsasabing hindi siya magkakaroon ng sunog pag nag-expose. Kaya katawa ka kasi hindi na-expose sa oxygen. Magkakaroon pa rin yan kasi yung carburetor hindi natin maasahan. May iwasan na magkaroon ng mga kagaya nito. May mga leakage ng gasolina. Pag nagka-spark yan, gagapangan ng apoy yan. Masusunog yung motor natin. Doon sa naman, fuel gauge, yung floater doon, expose yung ng connection nun, dinadaanan ng 12 volts. Kaso sarado talaga yung tangke, hindi napapasok ng yun. Kahit mag-spark yung loob nun, hindi masusunog yung sa loob kasi sarado nga. Walang oxygen. At yun yung switch niya, tatanggalin natin. Tapos ito yung lalagyan natin ng bara. Kasi wala namang silbi yan Tingnan nyo tong sa XRM 125. Silyado siya.
Maghanap tayo yung pwedeng ilagay dito. Epoxy. Pwede rin epoxy dito. So, ganito yung discarding ginawa natin. Nilagyan na lang natin ng rubber. Nagdupit tayo para pantakip dyan. At itong kanyang ano, tinanggal natin yung metal dito. Yan o. Kasi pag tinulak to, tataas yan. Pag hinila mo yung piston. To. Pag nahila yung piston na pataas na ganun, ito, tutulak ito. Parang ano yan, parang pin. So, wala namang problema kung may singaw dito kasi ano naman yan sa taas ng ano yan, sa kanyang intake. Dito yung intake, so yung butas dun sa taas. So kahit may singaw yan, walang problema dyan. Importante matakpan para hindi mapasok ng mga rumi. So yun, lalagyan na natin yung kanyang ano. So lalagyan na natin tong metal na takip. So yun, lalagyan na natin yung kanyang ano, manifold. Kakabit na lang natin to dun sa motor. Then itutuno natin. Tapos iti-testing. Ayun, napakadali niyang ituno. Bali ang ikot pala dito sa kanyang ano, air fuel mixture, 1 in 1/4 yung ikot niya. So yun, 1 kick lang yung ano natin motor. So okay na. Saka nilagyan ko pala ng ano doon. Nilagyan ko pala ng mighty gasket doon, tapos yung mga gasket sa gilid para ano, nilulusong kasi doon sa ilog, kaya ano, kailangan silyado lahat para hindi mapasok ng tubig. Ilog kasi yung dinadaanan nito. Kaya yan, may kung makikita nyo mayroong mga liquid gasket na nilagay natin. Tutuno na lang natin ito. Titingnan natin yung magandang tono niya, yung spark plug reading. When I come around, got the whole thing wobbin'.